Miss Reyes, napalingon si Amelia mula sa kanyang upuang plastic sa reception area. Hawak-hawak pa niya ang kanyang envelope na puno ng clearance forms at kulubot ng resume. Yes po. Mahinahon ang boses niya. Kahit pa sa loob-loob, nanginginig na ang kanyang baga. Isa lang to sa 5 pinuntahan niyang interviews noong nakaraang linggo. Pero itong kumpanya lang ang nag-reply agad. Talagang naging priority niya ito dahil may one-on-one interview siya kaharap ang may-ari ng kumpanya. Mr. Delgado will see you now. Imporma ng receptionist sabay ngiti. Tumayo si Amelia. Hinigpitan ang hawak sa kanyang bag at huminga ng malalim. No job, no life, no crush on the boss this time. Bulong niya sa sarili. Mantra niyang inuulit-ulit hanggang sana'y magkatotoo. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng lalaking nasa mid-40s. May manipis ng ngiti at laptop na mukhang hindi pa isinasara kahit kailan. Miss Reyes, sabi ng lalaki na hindi man lang tumayo o bumati. Tell me, why do you want to work here? I need money. Prangkang sagot niya at pinigilang mapahawak sa noo. I need this job, sir. And by extension, I believe I can contribute to your administrative team. I'm very organized when it comes to work and natawa naman ito. Honesty. I like that. Pero narinig ko, may kakaiba ka raw na reputasyon sa huling kumpanyang pinasukan mo. You admired your boss beyond being professional. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at mas nag-focus na iangat ang sarili. I also resonate with the company's mission and vision, sir. Pero aaminin ko na lang, ang pangangailangan sa pera, kaya po nag-apply ako. I don't mind. Actually, I need someone exactly like that. Nagtaka si Amelia. Sir? Tinapik nito ang mesa. You're hired. Po? I have a very specific task for you. Something confidential. Kung okay sa'yo, you can start tomorrow. Medyo kinabahan si Amelia. Ano pong exactly ang work? Ngumiti si Mr. Delgado. May kakaibang saya sa mata nito na hindi niya mabasa. You'll see. Basta, you'll need to dress well. Smile and pretend to be someone important. Pretend? You will be our company's image for an exclusive event. Para sa investors. Parang Muse, ganun. Alam mo ang corporate events natin. So I assume you already had an experience. Nothing illegal. Napakunot ang noo ni Amelia. Pag-uusapan po ba natin ang sweldo ko? Para sa kumpanyang ganito, this feels shady. I'm sorry kung ma-offend ko man kayo. Everything's legal. I need someone who can play along and not ask too many questions. Not ask questions. Diyan pa lang nakakabahala na. Sabi niya sa sarili. Gayunpaman, naaalala niya ang mga utang. Ang expired na noodles sa pantry at ang text ng kanyang landlady kaninang umaga na, last na to, Amelia. Next month, out ka na. Fine, payag po ako. Good. Tumayo si Mr. Delgado at nakipagkamay. Welcome to the team. Nang pumatak ang gabi, hindi makampante si Amelia sa kwelyo ng suot niyang black dress. Binigay ito sa kanya na assistant ni Mr. Delgado. Kanina sa makeup room. Hindi siya sanay sa ganitong kasuotan. Masyadong makintab, masyadong hapit at ang alam niya, basta ganitong damit, pang mayaman na trophy wife. Ang sabi lang nila, image girl ako ng kumpanya. Anong image ba to? Pang Muse o pang animal documentary? Reklamo niya habang nililingon ang sarili sa salamin. Busog na busog tingnan ang binti niya, nahihiya tuloy siya. Mamaya, lumakad ka lang sa stage. Smile and wave. Ani Mia,
ang assistant ng boss niya. Easy money girl. Tiwala lang. Di mo naman siguro first time to. Excuse me? Stage? Saad niya at napapikit. Bakit may stage? Pero wala na oras para magtanong. Tinulak na siya palabas ng dressing room, diretso sa backstage ng isang marangyang ballroom na punong-puno ng lalaking nakataksido, babaeng sotay gowns at champagne flute sa bawat kamay. May malambing na jazz music at isang auctioneer na animoy host sa isang game show. At sa susunod nating item, narinig niyang sigaw ng host mula sa kabilang kortina. Isang bihirang alok mula sa Delgado Group. Matapang, matalino, at may attitude. Let's welcome Miss A. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Sino si Miss A? Ba't ako nandito? Tanong niya sa sarili. What the hell? Ba't ako'y na-auction? May tumulak sa kanya paharap. Bumukas sa wakas ang kortina. Sa kanya nakatuon ang spotlight at lumakas ang bulong sa paligid. May lalaki pang pumito sa taas. Sa gilid ng stage nakita niya si Mr. Delgado. Relaxed lang ito, ngumiti pa sa kanya at sumenyas ng thumbs up. Tila ba sinasabing sumabay ka na lang dahil wala ka rin namang choice. Nagsimula ang auctioneer. Bidding starts at 100,000 pesos. Ang mananalo, magkakaroon ng one-week companionship package, all exclusive. Nagkagulo ang mga lalaki. At may mga babae ring nakikisabay. 120,000. 150. 200. Bumagsak ang panga ni Amelia. Companionship package? Bulalas niya. Aba, ginawa pala siyang escort ni Mr. Delgado na yon. Bigla siyang napaatras. Agad may humawak sa braso niya. Miss, bawal bumaba sa stage habang may bidding. Illegal to. Hindi to part ng job interview ko. Malamig ang tawa ng gwardya. Pakisama na lang, madali lang to. Nagsimula ng manubig ang kanyang mga mata. This is not the job that I want. Ginawa kong item. Parang handbag lang. Naiiyak na sabi niya sa isipan. Nang walang kung ano-ano'y may lalaking nagsalita. 3 million pesos. Natahimik ang lahat. Lahat ay napalingon sa aruganteng boses na yon. Nasa likod ng ballroom ang lalaki. Tahimik ngunit nakaupo na parang siya ang may-ari ng buong lugar. Suot ang simpleng itim na tuxedo. Walang anumang brand logo o flashy na relo. Pero lamang ito sa lahat ng aspeto. Kahit ang auctioneer ay nagulat. Sir Ryle Wright, are you confirming the bidding of 3 million pesos? Iniangat ni Ryle ang baso ng champagne na hawak. Nakipagtitigan kay Amelia. I don't repeat myself. Sagot nito. Hindi pa rin makareak ang iba kaya nangasim na ang sikmura ni Amelia. Para bang may hindi tama sa lalaking to. Sold! Hinampas ng auctioneer ang gavel at sa isang iglap, nabili si Amelia sa halagang 3 milyong piso. Tahimik sa loob ng SUV habang nakaupo si Amelia sa backseat, katabi ng lalaki na literal na bumili sa kanya sa halagang 3 milyong piso. Hindi na siya makapagsalita. Ang palad niya, pawisan na. Ang utak niya parang may lamang alarm na sabay-sabay kong tumunog. Paano ba naman? Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang akala niyang trabahong pagiging representative ng isang product, yun pala, siya ang item number 5 sa isang under-the-radar illegal auction na disguised bilang isang fundraising gala. At ang highest bidder? Si Mr. 3 milyong piso na tahimik lang kumaglakad pero ang presensya ay parang bulkan na anumang oras ay sasabog. Walang iba kundi si Mr. Wright. Si Mr. Ryle Wright. Ang mismo pangalan na naririnig niya lang dati sa news at business features. The golden boy of the corporate elites. CEO, bachelor, multi-billionaire. Basag niya.
gamit ang medyo garalgal na boses. Saan mo ako dadalhin? Matalim ang tingin ng driver sa rearview mirror. Pero si Ryle, relax lang. Nakatingin sa bintana, parang walang babae sa tabi niya. Nakabibili lang. Ang lala? Just another night of shopping. Kinikilabutang sabi ni Amelia sa sarili. Kailangan kaya nito ng organ donor? Don't worry. Sabi ni Ryle nang may bahid pa ng pagka-bored. You'll be taken care of. Taken care of? Bulyaw niya. Parang aso lang? Ano ba itong pinasok ko? Lumingon sa kanya ang lalaki at humalukip-kip. You entered voluntarily. You signed the NDA. Alam mo exclusive event to. Akala ko magiging assistant ako o product representative. Sabi image daw eh. Hindi ito yung idea ko ng trabaho. FYI, mukha kang tutang nawawala sa stage, but you did not walk out. Nakita mo ba yung guard sa likod ng kurtina? Puro mga kalbo na malalaki yung katawan. Babaliin nun mga buto ko. Kalmadong umiti ang lalaki. Okay, may palusot ka palagi. Sa lahat. Napapikit na lamang siya sa inis. Sige, malinaw na. You bought me for what exactly? Ano ba tong companionship package na sinasabi nila? Sasamahan lang kita sa banyo for 1 week, no? Di mo kaya magbanyo mag-isa? Sumandal si Ryle sa Celia at tinitigan siya ng maigi bago sumagot. It's simple. 1 week. You stay with me. Smile when needed. Be charming when expected. In return, you get paid. Kung matalino ka, alam mo kung dapat ka, kailan tatahimik. Wow, tunog high class na puta. Ani Amelia, na hindi mapigilan ng sarkastikong tugon. You can call it whatever you want. Tugon ng lalaki na hindi man lang nailang sa kanyang pananalita. But it's not sexual. If that's what you're panicking about. Wala akong tiwala sa mga pinagpupupulot nila sa labas. Katuwaan lang namin ng ganito. Mahirap ka, syempre hindi mo maintindihan. Natahimik si Amelia. Tuluyang natawa si Ryle sa kanyang sinabi. I have a very strict boundaries. Ubusin lang natin ang 1 linggo. Okay? So ano ako ngayon? Trophy girlfriend on demand? You are Amelia Reyes. Magpasalamat ka na pinili kita. Alam mo kung bakit? Tahimik siya. Hindi dahil curious siya, kundi dahil baka masuka na siya sa magiging sagot nito. Sa lahat ng mga mukhang mababait doon, ikaw ang pinili ko. Kasi pakaramdam ko, hindi ako maboboard sa'yo. So dapat pasayahin mo ako. Di yung tanong ka ng tanong. Nakatira pala ang lalaki sa isang penthouse hotel suite. Pagpasok nila sa loob, halos mawala ng hangin ang baga ni Amelia. Wow! Marmol ang sahig. Floor to ceiling ang babasaging bintana. May full view pa ng buong syudad. Wow! Huling nasabi niya na halos pabulong pa. Gusto mong tumakas? Tanong ni Ryle habang nagtatanggal ng coat. Hindi nakalak ang pinto, pero tandaan mo, may pinirmahan ka. May mga kamera sa paligid. We have a contract waiting to be activated. You walk out, the company sues you. If you stay, you get paid. Tumalikod na ito sa kanya na tilang walang pakialam sa magiging sagot niya. Okay, wala na akong problema. Sabi niya, mas kailangan niya ng pera ngayon. Nakalampas na siya sa gulat at pangamba na baka kunin ito ang lamang loob niya. Kahit ano pa ang palusot na lalaking to, hindi mabubura ang katotohanang siya ang napili nitong kunin. Magpa-cool ka lang dyan. Bistong-bisto ka naman. Sabi niya sa sarili na may tinatagong ngiti. Kinalaunan, nagbago ang plano niya. Dahil may nakalimutang sabihin si Ryle, bawal pala siyang lumabas. Sa ganitong sitwasyon, mas madali pang sumali sa Miss Universe kaysa tanggapin na isa kang acquired asset sa isang auction na hindi mo naman sinadyang salihan tapos wala ka pang kalayaan. Okay, Amelia. Bulong niya sa sarili habang nakayuko sa pintuan ng guest room.
Babalik din tayo agad bukas. Gusto ko lang magpalit ng damit. Yun lang. Gusto ko na magpalit ng damit. Dahan-dahan siyang lumabas nung mapansing tahimik ang penthouse. Wala si Ryle sa sala. Baka tulog na ito. Pinagmasdan niya ang smart lock sa front door at fingerprint ang kailangan. Hinalughog niya ang buong lugar at sa wakas, may nakita siyang service door malapit sa kitchen. Sumilip siya sa labas at nakita ang hallway. Walang tao, wala ring security personnel. Tumakbo siya palabas at halos madalas pa sa marble flooring. Pagkarating niya sa dulo, may maintenance elevator. Papasok na siya nang biglang magsalita si Ryle sa kanyang likuran. Kung di mo alam, yung elevator pababa sa cleaning area. Papunta yan sa laundry at nakalock na yun ngayon. Napawi ang ngiti ni Amelia sa likod niya dahil nakita niya ang lalaking nakasuot ng plain white shirt at sweatpants. Hawak ang isang mug ng kape. Madaling araw na. Ba't di pa tutulog? Ano ka ba? Robot? Ani Amelia dahil sa inis. Wala ka bang time matulog? O dahil sa sobrang yaman mo, pati tulog binibili mo na lang at tinuturo? Matutulog na sana ako, kaso naisipan ko mag-good night sa'yo. Ryle, hindi na good night. Good morning na. Natawa ito. May damit pa ako hindi nagagamit. Use it. Nanginginig ang tuhod mo. Malamig kasi. Sagot niya, kahit pa di niya ito matignan sa mata. Sleep. Maaga tayo bukas. My dad will meet you. Wala na siyang nagawa kundi bumalik sa guest room at magbihis ng damit. Sumasayad hanggang sa sahig ang pants ni Ryle dahil mas matangkad to kesa sa kanya. Lagpas din ang sleeves ng polo sa kanyang kamay. Humilata siya sa malaking kama. Binabaan pa ni Ryle ang temperatura ng silid kanina para di siya ginawin. Agad siyang nakatulog dahil sa lambot ng higaan. Na-realize niya na marunong din pala itong maging considerate kung gugustuhin. Kinabukasan, try this. Sabi ng isang lalaking stylist habang inaabot ang puting blouse na may malambot na tela at gold buttons. Simple, pero classy. Very respectable girlfriend ang dating. Kapag nakita ka ng parents ng boyfriend mo, magugustuhan ka agad. Boyfriend ha? Sinuwerte lang ako no? Ani Amelia habang kinikilatis ang sarili sa salamin. Napangiti ito at tumalikod. Pumasok ang isang bading na stylist. First time ba kayo ipapakilala sa family ni Sir? Pwede nating practicein. Oo, first time. Sa ako naisipin ko ano sasabihin dun. Sigurado ako, si Ryle ang magsasalita para sa akin. Ma'am, karelasyon ka niya. Hindi trophy o display lang. Magsalita ka, kausapin mo yung pamilya niya. Assert your presence. Huminga siya ng malalim. Anong K-drama yung napanood mo? Secret, pero tama naman kasi. Parang hindi kayo masaya na mamimit yung family ng boyfriend niyo. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi talaga siya tunay na girlfriend ni Ryle. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Kaya, sinimot niya ang oras at nakipagtsikahan sa stylist hanggang sa sunduin siya ng kanyang hiram na boyfriend. Tahimik ang sasakyan habang patungo sila sa ospital. Eleganteng nakaupo si Ryle samantalang siya nanginginig na sa kaba. Puno ng pagdududa ang tingin niya sa lalaki. Gusto ko lang linawin. Di ba sabi meeting? Ba't pupunta tayo na ospital? We're not going to a meeting. Naluha na siya ng tuluyan. Mukhang nagoyo siya. Ito na nga, iha-harvest na ang lamang loob niya. Kaya naman pala 3 million pesos ang bayad. Then saan? We're visiting my father. He's sick. Stage 4, pancreatic cancer. Sabat ni Ryle sa katumingin sa kanya. What the fridge is your problem? Ba't ka umiiyak? Napatigil si Amelia. Oh, I'm sorry. He only has few weeks. Sa linggong to mabuti kalagayan niya, nakakausap siya. So we're taking the chance, ipakikilala kita bilang fiancé ko.
I want my father to die thinking I'm settled. Ayoko nag-aalala siya. Bumagsak ang puso ni Amelia. Hindi niya in-expect yun. Nagbago ang tingin niya kay Ryle. Napaka-thoughtful naman pala nito sa kapamilya. Nabanggit ko na may girlfriend na ako. Inisip ko na ayos na yun. I didn't think he'd care, but he does. Gusto raw niya kilalanin. And when he asked me to bring her, wala ako may pakilala. Oh, kaya ka pala nagbid para sa akin. Sira ulo ka? Pwede mo namang sabihin agad, hindi yun nananakot ka. Kagabi inis na inis ako sa'yo. Traditional ang mindset ni Papa, kaya hanggat maaari, tiisin mo na lang muna ang kahit anong sabihin niya. Huwag natin siyang inisin. He needs to see us acting like lovers, okay? Kaya hindi pwede ang panginginig mo. Napansin ni Amelia ang pagiging tense ng balikat ni Ryle. Inabot niya ang kamay nito at saglit na pinisil. Babawiin niya na sana ang kamay nang pigilan siya nito. Sa buong biyahe, magkahawak kamay sila, pero hindi makatingin sa isa't isa. Pagdating sa ospital, bakas pa rin ang yaman sa silid ng ama ni Ryle, dahil para bang nasa hotel ang disenyo nito. Maliban sa sandamakmak na equipment na nakakabit sa matanda at iilang upuan, wala nang ibang gamit sa loob. Sa isang sulok, may record player na tumutugtog ng classical music. At sa isang gilid ng kama, isang tray ng chess pieces na tila nilalaro pa rin paminsan-minsan. Pagpasok nila, agad sumilay ang ngiti sa mukha ng matandang nakahiga sa kama. Ryle. Tawag nito. Masigla pa rin sa kabila ng oxygen tube. Finally, you brought her. Nawala ang takot ni Amelia at nagmano siya rito. Hello po. Magandang umaga. Ako po si Amelia. You're even prettier than he described. And you have kind eyes. Sagot ng matanda habang tinanggal sandali ang oxygen para makangiti ng buo. Totoo yan pa. Turns me on every day. Sagot ni Ryle bago naglatag ng silya para sa kanya. Sit, babe. Malakas na tumawa ang matanda. Make sure to be loyal. Always be loyal. Napatingin si Amelia sa binata at sinenyasan nito na umupo sa kanyang tabi. Nang makaupo na si Ryle, saka naman bumuhos sa mga kwento ng matanda patungkol sa sariling anak. Kung gaano ito kapasaway, gaano katalino, at walang katulad sa mundo. Panay ang hinto nito para magpahinga, saka magpapatuloy sa pagsasalita. Nag-init muli ang kanyang mga mata. He always had a brain of a businessman, but the heart, that took time. Matigas ang puso niyan. Di ko alam kung bakit. Umalis si Ryle upang kausapin ang doktor ng ama. Samantalang si Amelia ang naiwan para pasayahin ang matanda. Hindi siya na-bored sa pakikinig dito dahil curious din siya sa pinagmulan ng mag-amang Wright. Habang inaayos ng nurse ang IV at pinupunasan ng noon ng matanda, hinawakan nito ang kamay ni Amelia. You make him better. Don't let go. Kahit itulak ka niya palayo, sana magmatigas ka sa tabi niya. He has a cold heart kasi nabigo ko ang nanay niya at nasaktan ko sila noon. Agad siyang tumango. Akong bahala. Maning-mani sa akin yan, mahal na mahal ako ng anak niyo eh. Magaling umarte na totoo ang lahat, pero hindi niya kayang itanggi. In that moment, she didn't want to break his heart. Paglabas nila ng kwarto, tahimik lang si Ryle. Hindi siya nito inasar o pinagtawanan dahil sa lakas ng tawa niya kanina. Thank you. No problem. I was just doing my job, right? Natigilan si Ryle na para bang hindi in-expect ang sinasabi niya. Hindi lang kabaitan ang pinakita mo. You are so understanding of my father. You went beyond the role. Pati ako akala ko totohanan na. Napalunok si Amelia. Masaya siya dahil na-appreciate nito ang kanyang ginawa. Mahalaga man to para kay Papa. Di ko in-expect na pati ako maapektuhan.
Nagkatinginan sila ng matagal at unang sumuko si Amelia. Well, good thing. I'm an excellent liar. Idadagdag ko na yan agad sa resume ko sa susunod. Iha-hire kita agad. I like that about you. Huminga ng malalim si Amelia. Kailangan niya rin yata tatagan ang kanyang puso sa lalaking to. Nang matulog siya sa guest room kinagabihan, hindi niya maiwasang alalahanin ang mukha ng ama ni Ryle. Naaawa siya rito pero napapaisip din siya. Ano kaya ang tinutukoy nito? Nung sabihing nakagawa ito ng kasalanan sa mag-ina noon na naging dahilan kung bakit naging cold si Ryle ngayon. Na-o-obsess na naman siya sa buhay ng kanyang employer. Tila ba nauulit ang nakaraan at kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. 3 araw na ang lumipas simula nang bumisita sila sa ospital ng ama ni Ryle. 3 araw na ring tahimik ang mundo niya. Wala man lang utos ang lalaking yon, walang pa-event, walang wear this, smile here, sit pretty. Nabobore na siya sa kain-tulog na ginagawa sa penthouse nito. Dahil medyo may katagalan na siya rito sa wakas, na-realize niya kung ano nga ba talaga ang meron kay Ryle. Sa katunayan, ito yung tipo ng tao na physically present pero emotionally absent madalas. Prangka naman kung magsalita, kaya may napapaiyak talaga ito sa tawag o online meeting. Nasa kabilang side lang siya lagi ng penthouse tuwing may katawagan to. Minsan, gusto niyang makinig habang nagpapapak ng chichirya. Tuwing lalapit siya, tinitignan siya nito na para bang hinihintay kung may eskandalo siyang gagawin. Tulad ngayon, nagluluto siya sa kusina habang nagpapatugtog. Sumasayaw siya sa harapan ng kalan nung pumasok si Ryle. Pack your things. Atas nito, habang nakakunot pa ang noo, para bang naiingayan sa tugtog. Kaya pinatay niya ang speaker at namewang. Ano? Pwede ka na umalis. You've done your job. Aakit dito ang driver para escort ka palis. Pinapalis mo ko? Nagulantang siya. Di pa naman tapos ang 1 linggo. You were temporary. Ako ang magsasabi kung kailan matatapos. And I'm saying it's done now. Huwag kang mag-alala. Ang sinabi ko ng tungkol sa kontrata, puro lang yung pananakot. But parang biglaan yata. Di mo man lang ako matingnan. Akala ko friends na tayo. You were an employee. The role is over. Gumalaw ang bibig ni Amelia pero walang lumabas na salita. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil sobrang dami hindi niya na alam kung anong uunahin. Narinig ko na natanggal ka sa pinakauna mong trabaho kasi nagkagusto ko sa boss mo. Alam mo may asawa na siya, pero sinubukan mo akitin ng lalaking yan pero hindi gumana at napahiya ka lang. Kalmadong sabi ni Ryle at natawa. You are so dumb. Kahit pagiging kabit, hindi mo magawa ng tama. Ipinahiya ka ng misis, tinanggal ka ng boss mo. Kaya naghihirap ka maghanap ng trabaho ngayon. Napanganga na lang siya. Saan ito nalaman ang impormasyong yan? Putol-putol na nga, puro mali pa. Tinitigan niya ng ilang segundo ang mukha ni Ryle bago pinalipad ang kamao sa mukha nito. Isang malakas na right hook sa panga. Nagulat si Ryle at napatras ng bahagya. Dahan-dahan itong hinawakan ng pisngi. Habang nakatingin kay Amelia na parang ngayon lang siya nito nakita ng buo. You hit me. Isasauli ko lang yung sama ng loob na pinahiram mo sa akin. Kung makapagsalita ka, akala mo parang di ka nakinabang sa akin ah. Tapos uungkatin mo lahat tungkol sa nakaraan ko na parang ang linis-linis mo, tangina ka. Sigaw niya. Bumalik siya sa guest room upang kunin lahat ng personal na gamit saka nagmarcha paalis. Naabutan niya si Ryle na nakaupo sa sofa, wala sa sariling nakatingin sa nakapatay na TV. Sa'yo na yung pera ibabayad mo sa akin. Gamitin mo yon. Magpa-schedule ka sa therapist. Sabihin na lang nating naaawa ako sa papa mo, kaya ako pumayag. Sana hindi na kita makita ulit. Taas noo siyang umalis. At hindi ininda ang kakaibang kirot sa kanyang puso. Mukhang kinain na naman niya ang pangakong hindi na magkahagusto sa mga aroganteng CEO. Pero heto siya at nagdamdam. Pwede niyang tanggapin ang pera, pero habang buhay naman siyang uusigin ng konsensya sa ama ni Ryle. Mas mabuti na ang ganito. 3 linggo na ang lumipas mula nang sinuntok ni Amelia ang huli niyang naging boss.
Araw-araw siyang takot na manood ng balita. Sa takot na baka pinapahanap siya ni Ryle para kasuhan sa ginawa nitong panununtok. Nagpadala siya sa damdamin niya at ngayon, halos di na tuloy siya makatulog. Mas kailangan niya ngayon ng pambili ng grocery. Ang cellphone niya? Pa-expired na rin ang load. Pero kahit tuyo na ang wallet niya, ayaw niyang bumalik sa kahit anong may koneksyon sa lalaking yon. Kaya naman pinatulan niya ang paghahanap ng trabaho sa social media. Lahat ng groups, chain mails, sponsored pages na may hiring. Maingat niyang binabasa. Nag-apply siya kung saan-saan bilang data encoder, junior admin, kahit barista trainee sa coffee shop, pero hindi pa rin siya pinalad. Sa huli, binigyan niya ng huling chance ang pagiging EA. Nakatitig siya sa isang malaglas fortress na building sa sentro. Hawak ang kanyang plastic envelope na may 3 kopya ng resume. 2 ballpen at isang laminated ID mula sa kanyang dating trabaho. Nakita niya sa email na hiring ang Pacific Tech Holdings ng executive assistant to the CEO. Ito na ang chance niya para patunayan na mali si Ryle. Nang makatungtong siya sa lobby, "Hi, good morning," bungad ni Amelia, sabay pakita ng kanyang winning smile. "Good morning! You're here for the EA interview?" "Yes po." "Nalaman niyo po agad?" Yes. Sinasala namin yung mga nakatatanggap ng email from the company. Perfect timing. You'll be interviewed directly by the new CEO." Nanigas ang ugat ni Amelia sa katawan. New CEO? Mukhang hindi updated ang website na pinuntahan niya. Di siya nakapag-search tungkol sa bagong Chief Executive Officer. "Yes, Mr. Ryle Wright, recently appointed as interim CEO last week. He especially required an EA kaya nagpakalat kami ng maraming emails." Parang may sumabog na speaker sa utak ni Amelia, sabay slow-mo flashback ng lahat ng awkward niyang ginawa pag alis sa penthouse nito. Napahawak siya sa ulo. Hindi na yata siya tutuloy. Klarong-klaro sa kanya na iistabin siya nito sa ginawa niyang panununtok. "Great! He is available at the moment. Pwede ka nang pumunta sa opisina niya." Imporma ng babae. Ma'am, I don't think I'm..." "Yes?" Pamumutol ng receptionist sa kanyang sinasabi. "Your name has been forwarded to Mr. Wright. Hinihintay ka na niya." Gusto niya nang umatras, pero mukhang huli na para doon. Iisipin niya na lang ang mga bayarin at ang gagawing inspirasyon sa magiging interview. Pagdating sa executive office, parang bibitayin ang pakiramdam ni Amelia habang binubuksan ang pinto. Nag-usal siya ng panalangin saka pumasok. Unang napansin ni Amelia nung masilayan si Ryle, hindi pa rin ito nagbabago. Nakaupo ito sa likod ng glass desk para bang cover model na isang men's magazine. Moody Guys Edition. Hindi man lang ito nagangat ng tingin. "Sit." Atas nito sa kanagangat ng muka. Malamig ang ekspresyon nito na parang hindi sila magkakilala. "Well, I didn't expect to see you here. Trust me, ako rin di ko inaasahang nandito ka." "Sure, of course. Magkunwari tayong di mo alam kung sinong acting CEO ng kumpanyang to ngayon. Just admit it. Did you drop your pride?" Napairap siya. Ang taong kailangan magtrabaho para mabuhay. Kung ayaw mong nag-a-apply ako, edi sana, wag na lang kayo magpaskil ng hiring, di ba? Hindi man lang nag-improve yung bibig mo. Pakli nito na ikinairita niya. Ikaw naman, naungusan na ng ego mo yung height mo. Balik niya. Nagulat siya nang mapansing wala na ang kaba niya kanina. Naiinis lang siya sa Ryle ngayon. Nakaharap niya. "Kamusta na yung panga mo? Lumambot ba?" "It reminded me I deserve it." Sagot nito nang walang bakas ng biro. "Thank you." Natameme siya bago nakasagot. "Nagmamature ka rin pala." Ngumiti si Ryle, yung tipo ng ngiting nakakainis, na hindi malaman kung seryoso ba o sarcastic. "I reviewed your resume online. Nung magpa-appoint ka, I saw your name. Alam ko agad na ikaw yan." "So what now? Tatanggihan mo ako para gumante?" "No. Actually, kailangan ko talaga ng assistant na makakaintindi sa pangangailangan ko. I think you'll be a good candidate."
Napakurap si Amelia. Anong kabalbalan na naman yan? Ikaw ang nag-pull sa akin para madiretso ako dito, no? I need someone like you para makapag-concentrate ako sa trabaho. Hindi siya makapaniwala sa lalaking to. You mean, kailangan mo ng taong sisigaw-sigawan kapag tinatamad ka na mag-set up na ikaw ang may pakana sa isang bagay. Kaya nang ginawa mo sa penthouse mo, di ba? Iba yan. Magkaibang sitwasyon yun. Nasa opisina tayo ngayon. Wala tayo sa bahay ko. Natahimik si Amelia. Maya-maya na patanong siya. Ba't mo ba ginagawa sa akin to? Imposibleng basta-basta na lang siyang makatanggap ng letter sa email patungkol sa hiring ng isang EA sa kumpanya ng mokong na to. Pakiramdam niya nagoyo na naman siya. Because when you left, everything got too quiet. Namiss mo yung ingay, magpakanta ka, mag-adopt ka ng aso, mag-aral ka magluto o di kaya, I missed you. Sabat ni Ryle. Ibig ko sabihin yung ugali mo bilang ikaw. Gaya ng sabi mo para na tayo magkaibigan, di ba? Tumango siya na para bang naiintindihan niya ang sinasabi nito kahit hindi. Malay ko sa'yo. Basta may disenteng trabaho na ako ulit. Sabi niya sa sarili. Ay, oo naman. Friends na tayo ulit. Kalimutan na natin ang nakaraan. Sana okay sa'yo makapagsimula agad. Kung yan lang ang request mo, aba napakadali lang yan, sir. I am unemployed, tas may utang pa. Kahit sabihin mo mamayang hapon ako magsimula, ayos lang eh. Umingo si Ryle. Kung tinanggap mo lang sana ang pera ko. Huwag mo nang banggitin yan, please. Kalimutan na lang natin. Tumayo si Ryle para makipagkamay. Ngayon, boss mo na ako ulit. Congratulations, sir. Mula ngayon, naging sekretarya mo na ang magiging bangungot mo. Perfect. Tugon ng lalaki nang hindi binibitawan ng kanyang kamay. Sabi ni Papa, some nightmares are beautiful. Ikaw yata ang tinutukoy niya. Nauna siyang bumitiw at pasimpleng umubo. Tinawanan lamang siya ni Ryle. Uubra kaya ang plano ko na maging strictly professional? Tanong niya sa sarili. Dumaan ang isang linggo mula nang magsimula siyang maging assistant ni Ryle pero mas professional pa ang lalaki kesa sa kanya pagdating sa oras ng trabaho. Wala ang inaasahan ni Amelia na palabiro o sarkastikong boss. Okay naman ang workload kumpara sa nauna niyang pinasukan. Sa ngayon, heto siya. Suot ang neatly pressed blouse, may hawak na clipboard at plastic envelope. Nakatayo sa harap ng glass doors ng executive office ng Pacific Tech Holdings. Ang mantra niya ngayon ay, breathe. You were calm. You're professional. Hindi mo siya papatulan kahit kwapo siya. Pagbukas ng pinto, bumungad ang opisinang minimalist ng disenyo. Ang mesa niya malinis, ang upuan malaki, at ang amoy parang kakatanggal lang sa plastic. Nasa gilid ang kanyang cubicle. Agad niyang napansin sa ibabaw ng desk niya ang note na nakapatong. Mukhang may utos mula sa baba. Napakunot ang noon niya. Ba't ako? Para namang nakikinig sa akin ng lalaking yun. Sinasabihan siya ng mga ito na huwag papuntahin sa mga department si Ryle. Sino? Ako ba? Timing na tanong ng lalaki na kararating lang. Napalingon si Amelia. Kapapasok lang ni Ryle at may dala itong 2 kape. Isang gentleman courtesy nito, lalo na kapag siya ang nauna sa opisina. Good morning, Reyes. Good morning, Mr. Wright. Sagot niya, nang may diin sa apelido. Mr. Wright na ngayon? Taas kilay nitong tanong, wala nang Ryle? Office rules, boundaries. Ngumisito sa kanya. Ngayon ka pa maglalagay niyan? Your 2 jobs too late. So unang trabaho mo sana in-apply ang ganyang prinsipyo. Huminga siya ng malalim. We grow and develop as we commit mistakes, sir. Just so you know. Okay, sabi mo eh. Let's start. Ano agenda meron tayo ngayong araw? Tanong ni Ryle habang nilalapag ang leather bag sa gilid ng mesa. 10 a.m. po? May international call kayo with the Tokyo partners. 11 a.m. strategy meeting. 1 p.m. lunch with the board. 4 p.m. nakalagay sa calendar is brain recalibration.
Di pa po nakaset kung saan to gaganapin. Anong di mo alam kung saan gaganapin? Oras ng pahinga ko yan, I sleep here. Ngayon ko lang nakitang nasa schedule mo to Inayos ko yung ginawa mo. Dapat may oras ako para sa konting power nap. Wow! CEO na CEO. Sarkastikong tugon ni Amelia. Gusto niyo po ba ng lalabay mamaya? Kung ikaw kakanta, edi sige na lang. Nairaos nila ang umaga pero iba naman nung nag-umpisa ng mga meetings. Tahimik si Amelia habang nasa gilid ng boardroom. Pinapanood si Rel na kinakausap ang Japanese partners. Nagsusulat siya ng minutes of the meeting. Nang mapansin niya, ang makinis na mukha ni Ryle. Napanguso siya. Ba't ba pogi-pogi ng lalaking to? Wala siya sa sarili. Nang biglang tinanong ng isang partner sa online meeting si Ryle. And how is your lovely assistant, Amelia-san? I heard you two are quite a pair. Napatingin siya sa lalaki pero nakuha pa nitong tumawa. She's one of my best acquisitions. Acquisitions? You do that in buying land or property. Saway ng kausap nitong hapon. Maybe it's the language barrier. You mean, she is your best hire. Yes. Pagsang-ayon ni Ryle bago kumindat sa kanyang direksyon. Tumikim siya at binaba ang tingin sa notes at nakita ang kanyang cartoon drawing ng mukha ni Ryle. Napaka-cute itong tignan habang nakabitin sa puno. Kundi lang ito pasaway, idodrawing niya sana ang lalaki ng may puso-pusong design. Nang mag-move on sila sa usapan, kasama ang board members, nag-iba naman ang ihip ng hangin. Habang namimigay siya ng kopya ng reports, naramdaman niya ang titig na ibang kasamahan sa silid. Siya ba yung girl sa auction? Bulong ng isang direktor sa tabi. Yes, sinuntok niya ako. Kaya pinilit ko siya magtrabaho dito. Sagot ni Ryle habang naglilipat ng pahina. Nabitawan ni Amelia ang hawak na ballpen. Paano pa siya pagchichismisan ngayon kung ito na mismo ang nagsiwalat ng lahat? Napahawak siya sa ulo. She's also the most competent assistant I've had. Unless may mas marunong sa inyo mag-type ng 75 words per minute at manalo sa chess laban sa akin. I suggest manahimik tayo at maghanda para sa report. Nanumbalik ang dating ambiance at naging masipag silang lahat sa trabaho. Habang si Amelia, pilit tinatakasan ng tingin ni Ryle. Akala niya walang magbabago. Sa kabila ng ginawa nito pero pagpasok sa pantry pagkahapon, biglang dumami ang tao. Nagka-meeting yata ang buong chismis department. Hi, ikaw si Amelia, di ba? You're the new EA? So ikaw nga yung babae sumuntok kay boss? Napilitan siyang sumagot. Minor argument lang yun. Saan niyo ba narinig yan? Tumakas siya sa mga nakikiusyoso at bumalik sa opisina para asikasuhin ang mga papeles na i-finalize. Pagbalik niya sa silid, nakita niya si Ryle na nagbubukas ng mani habang nagbabasa ng dokumento. Nilapitan niya ito. Madudumihan niya mga folder. Basang-basa na yung kamay mo. Gusto kong kumain. Pagkatapos ito may gagawin tayo. Kaya isasabay ko na bago pa lumamig tong mga mani. Binigyan niya ito ng tissue. At siya na nagbukas ng mga mani na kakainin nito. Inilalapag niya sa palad ng lalaki ang mga nakukuha. Nakakapagod naman niyang paulit-ulit na ganyan. Isubo mo na lang sa akin ng diretsyo. Umiling siya. Manigas ka, uy. Tinutulungan ka na nga. Alright, thank you. Napangiti si Amelia. Mabuti na lang at kahit hectic ang schedule nito, nakakuha pa rin niyang mag-enjoy sa maliliit na bagay. Sa katunayan, namimiss niya ito kapag nasa bahay siya at mag-isa. Isang maulang gabi, tahimik ang buong 27th floor ng Pacific Tech Holdings. Wala ng tao, wala ng office buzz. Wala na ring free coffee sa pantry, dahil lubos na bago pa mag-lunch. Gawa ng mga masisipag na miyembro ng accounting team, na parang may built-in coffee cabinet sa katawan. At sa conference room, 2 tao lang ang naiwan. Reyes. Pagtawag ni Ryle habang nakasandal sa upuan. Ang suit nito ay bahagyang naka-unbutton at ang tie nasa bakanting silya na ngayon. Yung projection sa logistic file mo kulang pa rin.
Si Amelia nakaupo sa kabilang side ng mesa. Mukhang 10 taon nang walang tulog. May hawak siyang flash drive, ballpen, at buong galit ng isang taong hindi pa nagdi-dinner. Hindi kulang. Nasa third tab ng spreadsheet. Yung file na pinangalanan ko ng do not delete or I will cry. Natawa si Ryle. Seriously? May emotions din ng Excel file, sir. Do not delete or I will cry. Napaawang naman ang labi ng lalaki at umiling na lang. You need a break. Mukhang pagod na pagod ka na. Kailangan ko ng pagkain. At kung wala ako makakain in 5 minutes, may tendency akong umiyak. Pagdadrama niya. Come on, sa kusina tayo. Baka may pwedeng lutuin doon. Pagpasok nila sa pantry, maliwanag na. Naghalughog sila. Hindi niya na matagalan ng gutom at kung magpapadeliver sila, baka matagal lang din ang aabutin. Teka, ani Amelia habang binubuksan ang cupboard. Ba't may imported na canned mushroom dito? Pero walang ibang dilatang ulam. Di ko alam. Minanap ako instant noodles. Oh my God! Di ako makapaniwala ha. Kumakain ka rin pala niyan? Oo naman. Pantawid gutom din. Noong nag-aaral pa ako, yan ang bumuhay sa akin. Some instant noodles taste good. Marunong ka rin ba maglaba? Maghugas ng plato? Amelia, may dishwasher at washing machine na. It saves time and labor. Umupo sila sa maliit na round table sa gilid. Kaharap ang bintana kung saan kita ang city skyline. Kumakain sila. Parehong tahimik pero hindi naman awkward. Nasanay na sila pareho sa komportableng katahimikan. Gayunpaman, tumikim siya at nag-usisa. Ba't mo ako tinanggap dito? Di pa ba obvious? Obvious ang alin? Kasi tandang-tanda ako pinalis mo ako eh. Sikmat niya sabay irap. I thought, I'm safe kapag wala ka na. Kumunot ang noon ni Ryle. Safe? Safe saan? Nung pinalis mo ako, nasuntok pa kita eh. Mas safe ka sana kung di ka bigla-bigla nagpapaalis ng tao. Not about that. Ano? Asar na umiling si Ryle. Kakikilala pa lang natin. Pero ang dami mo na alam tungkol sa akin. It feels like parasahan mong pinapasok ang buhay ko. Alam ko ako ang nagbid sa'yo. Pero di ko lang inasahan na makikita mo ako may iyak dahil kay Papa. Tao ako, okay? May damdamin ako. Di pwedeng lalapit ka lang kapag okay sa'yo tas itatapan mo ako pag tinamad ka na. I know. Tuwing iniisip ko si Papa sumasabit ka rin sa isipan ko. At yun ang dahilan kung ba't hindi kita makalimutan. Hindi na siya nagsalita agad. Pinalipas niya ang ilang segundo. Ngayon ba, gusto mo pa ring mawala ako? Nope. I'm happy when we are together. Napangiti siya sa wakas. Ayaw niya na maging sanhi kung ba't nadudubag ito sa sariling nararamdaman. Habang hinuhugasan ni Amelia ang pinagkainan nila, naramdaman niyang lumapit si Ryle sa kanyang likuran. Di ko alam kung paano ako magpapasalamat. Yung sa dad ko, ayaw mo ba talaga ng kahit ano? Tumigil siya sa paghuhugas sabay sabing, nagigilty ka lang. Alam nating pareho na maliit na bagay lang yun para mapasaya ang papa mo. It's not guilt. Ang totoo nagsisisi ako. Anong pinagsisihan mo? Na pinakawalan kita agad? Hindi na siya makasagot. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Ramdam niya yung kakaibang hugot sa kanyang dibdib. May tanong ako. May sinabi si Papa mo sa akin habang wala ka na nasa ospital tayo. Nagkamali raw siya sa'yo at sa nanay mo noon. Hindi lagi mabait si Papa Amelia. When he was younger, sinasakal niya lagi si Mama hanggang tumalon na siya sa building para takasan ng ama ko. He's not always kind. Bumait lang siya nung magkasakit siya. Napasinghap siya at naaawang tumingin kay Ryle. Amelia, after that punch, I couldn't stop thinking about you. Alam ko hindi ikaw yung tipong oo na lang sa lahat ng bagay gaya ng mama ko. You are strong. Malungkot siyang umiti. I'm sure sinubukan din ng mama mo na magtiis para sa'yo. Kaso hindi niya kinaya yung hirap. Kung nandito pa rin si Mama at tagasakit si Papa, hindi ko tutulungan o aalagaan ang ama ko. Hindi ko kaya ipakita kay Mama yon. Ngayon wala na si Mama. Obligasyon kong panoorin ng Papa ko na masaktan
dahil sa sakit at wala akong magawa. Nalilito ka dahil galit ka sa papa mo. Tatay mo pa rin siya at kayo na lang dalawa na iiwan, di ba? Inabot nito ang isang kamay niya. Alam mo, bawat araw na wala ka, na-realize ko kung gaano ako swerte na isa ka sa mga umakyat sa stage na yon. Mabuti naman at naisip mo yan. Wala rin naman akong balak na magpunta sa lugar na yun, no? Amelia, I'm sorry. I want to be in your good guy list. Sinaway niya agad ang sariling puso dahil sa tibok nito. Mabilis na naman. I'm asking, kung pwede pa akong umasa na magugustuhan mo ko. Napapikit siya at sa kaunti-unting tumango. Depende. Kung ano ang gusto mong mangyari. Sincere na tumango si Ryle. Okay, I will follow your lead. Nakakabingi ang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng fridge. Pero duda si Amelia. Maririnig din ang malalakas sa pintig ng kanyang puso. Nakatayo sila ngayon at halos magkadikit. Si Ryle sa harap niya kalmado na para bang manghuhuli ng hayop sa gubat. Huminga siya ng malalim. Huwag kang ganyan. Anong ganyan? You have to tell me. Tanong nito na para bang hindi isang hakbang na lang ang layo sa kanilang katawan. Napahagat labi si Amelia. Hindi dahil naiirita siya, kundi dahil hindi dapat siya kinikilig sa ganito. Pero wala. Hopeless romantic siya pagdating kay Ryle. Lalo na noong pinaglaruan nito ang buhok niya. Nasira lang ang mood nang tumunog ang dalang earpiece ni Ryle. Sir Wright, may urgent package po sa baba. Kailangan daw pong personal na i-receive. Napailing si Ryle sa kanya sabay bulong. Perfect timing talaga sila palagi. Inayos ni Amelia ang buhok at ngumiti. Importante yun. Huwag mo silang paghintayin. Hindi umalis agad si Ryle, bagkus nakipagtitigan pa ito sa kanya. Para bang may gusto itong gawin na hindi niya mawari. Amelia, sa ibang araw na tayo mag-usap. Sige na, magliligpit na rin ako. Meet me outside. Ihatid kita sa bahay mo. Malalim na ang gabi. Bili nito bago umalis. Naiwan si Amelia sa pantry na nakasandal sa sink. Ang puso niya ay rumaragas ang kilig ang nararamdaman. Halos kapusin pa siya ng hangin habang nag-iisip. Bakit ang timing palaging sablay? Pakiramdam ko kiss na yun eh. Hindi na sayang ang kanyang nararamdaman. Dahil sa pagkakataong to, sinusuklian ni Ryle ang kanyang bawat sinasabi. Mukhang panahon na para tanggalin ang harang at tanggapin na nahulog na naman siya sa lumang routine. Sana lang sa pagkakataong to, last na si Ryle at happy ending ang wakas. Makaraan ng ilang araw kapapasok pa lang ni Amelia sa unit niya bitbit ang gamit. Nagmamadali siya dahil ang sabi ni Ryle may date sila ngayon. Marami siyang aasikasuhin bukas, kaya dapat niya lahat ibuhos ngayon ng buong saya niya sa araw na ito. Maliligo na sana siya nang biglang may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at sumilip sa siwang at halos mapaatras. Si Ryle ay pawisan, naka-unbutton ng coat. May hawak na car keys at may kung anong tensyon sa muka na hindi pa niya nakita noon. Come with me. Ano ibig mo sabihin? Tanong niya habang papalabas sila ng bahay. Tanging lumang pajama lamang ang kanyang suot. My dad, critical na raw siya. Sinabihan ako ng doktor na may chance na di na siya makalagpas sa araw na to. Ubos na ang lakas niya. Sumeryoso si Amelia. Hindi siya nagtanong at sumama na lang. Malamig sa loob ng ospital. Nakabukas ang ilaw sa kwartong yon. Ang oxygen monitor ay may tuloy-tuloy na beep. Sa gitna ng kama si Mr. Wright Sr. nangayayat ng husto. Maputla at halos hindi na gumagalaw. Bumukas sa mga mata nito at nakita silang papasok. Amelia. Halos bulong ng matanda. Ryle. Anak. Magandang gabi po. Bati niya sabay lapit ni Amelia sa kama nito. Pilit ang kanyang ngiti habang pinipigilan ng luhang gustong tumulo. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinawakan ang nanginginig na kamay ni Ryle. I told you. Magkakasama rin kami ulit ng mama mo.
I'm sorry, Ryle. Umiling ang lalaki sa ama. Sana kung magkita kayo ulit. Magkausap kayo na maayos. I was feeling alone in our family pa. Pero ipagdadasal ko kayo palagi. Ngumiti ang matanda. Marahang tumango na para bang sa wakas. Dumating din ang pinakahihintay nito. I'm sorry for everything. Bulong ng matanda. Bumagal na ang tunog ng puso nito hanggang sa mag-flatline. Dad. Wait, Dad. Doon nabasag ang boses ni Ryle. Pumasok ang mga gagamot sa ama nito pero nakita ni Amelia na hindi nila binibilisan ang kilos. Ito na talaga ang huling binat sa kapiranggot na oras ng matanda. Isang doktor ang lumapit. Sir, he's gone. Parang tumigil ang mundo ng ilang segundo. Hindi nagsalita si Ryle. Hindi rin to umiyak. Hindi sumigaw. Nakatayo lamang ito na para bang na-estatwa sa nangyari. Inabot ni Amelia ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Doon nag-umpisang bumaha ng luha sa pisngi ni Ryle. Nanginginig ang mga balikat nito at nawalan pa ng lakas ng tuhod kaya napaluhod. Nasaktan ng husto si Amelia sa nakikita. Hinayaan sila ng mga tao na magluksa. Matapos ang ilang oras, nasa waiting area na sila. Tahimik pa rin si Ryle habang nakaupo at nakasandal sa pader. Hawak ang bote ng tubig na hindi nito kayang inumin. Last time we talked, he asked me kung kailan ko raw ba aaminin na galit pa rin ako sa kanya. Nakikita ko din ang katawan ni Mama noon nung isakay siya sa stretcher. Para bang naulit ang lahat. Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ni Amelia. Wala, tumawa lang ako. Inabot niya muli ang kamay nito habang patuloy itong nagkukwento. Tapos sabi niya, one day, you'll meet someone who'll destroy your walls faster than your company can build skyscrapers. At magagaya ako sa kanya. At magagawa ko ang ginawa niya kay Mama. Baka magawa ko rin yun sa'yo. Hindi mangyayari yun. Dahil hindi kita hahayaan. Partnership ang tawag sa kung anong meron tayo. And we will both survive. 3 araw matapos ang pagpanaw ng ama ni Ryle, mula sa loob ng malaking function hall sa isang mamahaling funeral home sa sentro, tahimik si Amelia habang pinagmamasa ng mga bisitang sunod-sunod na dumarating. Lahat nakaitim, lahat disente, lahat mapanuri ang tingin sa kanya. Siya lang kasi ang naiiba sa mga ito. Hindi siya kamag-anak ng pamilya Wright. Walang masyadong iyakan, walang histerya na inaasahan niyang mangyari. Lahat ng mga bagay sa buhay ni Ryle masyadong cold. Maayos naman ang takbo ng lahat. Presko ang aircon. May classical na music na background. At may buffet table na mas mamahalin pa sa kainan kapag may kasal. Pero sa kabila ng ingranding burol, si Amelia ang pinaka naiilang sa buong paligid. Suot niya ang itim na long sleeve dress na pinahiram ng stylist. Pero kahit na gaano kaayos ang damit, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng bawat tingin ng mga tao. Kilala siya bilang assistant ni Ryle. Hindi dapat siya invited dito. Lahat yun naririnig niya. Para bang ang tingin ng mga ito sa kanya isang dayo. Tahimik na nakatayo si Ryle sa tabi ng isang larawan ng ama. Pinapanood ang mga bisitang nag-aalay ng dasal. Hindi ito umiiyak, pero ramdam ni Amelia ang bigat sa bawat salita. Gusto mong maupo muna? Bulong niya, habang hawak ang malamig na kape. Nagmatigas ito. I'm okay. Di kailangan na maging okay ka ngayon. Di ka panipaniwala yan. Napangiti ng hilaw si Ryle. Kung wala ka rito, wala rin magkaka-interest na kumustahin ako. Inabot niya ang kamay nito at marahang pinisil. Excuse me, Iha. Sabat ng isang matandang babae na may pearl necklace at buhok na sobrang ayos. Ikaw ba ang assistant ni Ryle? Yes po. Amelia ang pangalan ko. Assistant? I see. Sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. You're very close with him, given na nandito ka.
Bago pa siya makasagot, sumaklolo na si Ryle. She's not just my assistant. She's with me. Meet my girlfriend, tita. Napipilitang ngumiti ang ginang. Well, I hope you're guiding him. Ryle's been quite impulsive lately. Thanks for coming. Talaga matutuwa si Papa sa inyo. Napangiti siya sa lakas ng loob nitong ikalat ang kanilang affair. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para mag-focus doon. Ryle, di mo kailangan ipaliwanag sa lahat ng namamagitan sa atin. I have to tell them, not because I want to, but because you matter. Ayoko nakikialam sila sa atin. Napayuko siya. Siguro hindi lang ako sanay. Di pa naman ako nagkakaroon ng serious relationship. Busy ako sa trabaho nun. Then get used to it. Sabay haplos nito sa palad niya. Para kapag pumayag ka na maging tayo, di ka na magugulat sa mga gagawin ko para sa ating dalawa. Nagseryoso din ito maya-maya. My dad really liked you, Amelia. Alam mo ba yan? I like him too. He saw through you. In a way most people don't. Ikamali man siya noon. He's at the mercy of the Lord. Hindi na ako manghuhusga. I think that's why he wanted you around. Inabot ni Ryle ang kanyang kamay sabay sabing. Pwede ba mag-request? Sa cremation, can you stay with me? Gusto ko may kasama ako. Hindi ko matagalan na iba naming kapamilya. They are just here for the formality. I'll stay. Sa simula, hanggang sa dulo nandito lang ako. Alam niyang label na lang ang kulang sa kanila ni Ryle. Hindi yun kailangan madaliin sa ngayon. Kilala pa naman niya ang lalaking to. Kundi ingrande, then it's not a true celebration. Ang kailangan lang nilang gawin ngayon, maghintay na matapos ang lahat. Mabigat ang hangin sa loob ng chapel sa huling araw ng burol. Puno ng bulaklak, prayer service, at mga taong mas interesado sa kung sino ang nandun kaysa sa kung sino ang nawala. Tahimik lang si Amelia habang nakaupo sa isang sulok ng lounge area nitong burol. Suot niya pa ang itim na dress na nakalugay ang buhok. Sabi ni Ryle, wag na siyang sumama ngayong araw at pwede na raw siya magpahinga pero nandito pa rin siya para suportahan to. Amelia? Napalingon siya at nakita si Samantha, ang head ng HR department sa unang kumpanya na pinagtrabahuhan. Maganda at laging naka-high heels kahit saan. Laging may baong chismis at laging may iniisip na panghuhusga para sa lahat ng tao maliban sa sarili. Uy! Ikaw nga! Wow, small world. Wait, anong ginagawa mo dito? Kasama ako ni Ryle. Ni Ryle Wright, as in the CEO ng Pacific Tech Holdings? Tumango si Amelia. Ngumisi si Samantha. Pero hindi yung ngiting masaya para sa kanya. Ang saya nito, parang lason sa iba. Wow! From a secretary to the CEO tapos bumaba ka sa kung anong meron ka ngayon. Downgrade nga ba matatawag doon? Hindi sumagot si Amelia, pero ngumiti lang siya ng tipid. Bumulong to sa kanya. Naalala mo pa ba nung nagka-crush ka sa dati nating boss? He's been married twice now to the same woman. They are so in love. At ang kapal na mukha mo dati. Tumawa ito ng malakas. Grabe ka doon, girl, ha? As in todo effort ka pa sa mga anak niya. Pinagsalitaan mo pa ng masama ang asawa ni Sir kaya napatanggal ka. Sobrang embarrassing nun. Bumigat ang dibdib ni Amelia. Naaalala niya pa rin ang kagagahan niya nun. Masyado siyang arugante noon pero malinis naman ang intensyon niya. Ngayon, kung ano-anong balita pa ang kumakalat. Hindi siya nahihiya para sa sarili. Pero ayaw niyang maalala ito ni Ryle sa ngayon. At magalit ulit to. Di naman ako mahilig sa chismis pero yung mga taong pa-cute tapos umaasa sa boss para umangat. Nakaka-cringe, di ba? Sam, alam mo ba kung anong pinakamasakit sa buong kwento mo? Ano? Yung part na umiyak ka sa kahihiyan? Bagot na sabi nito. Yung akala mo na insulto ako sa mga pinagsasabi mo. Pero sa totoo lang nakakatawa ka. Wait, what? Hindi ko kasalanan ang lahat na nangyari. The boss didn't tell his woman na hindi pa pala sila kasal. Sinubukan ko lang naman na magustuhan ng taong mahal ko noong time na yon.
Hindi ako gaya mo, na lumaking walang magawa sa buhay kaya ka nagkakaganito. You live from others' experience kasi ikaw mismo, wala kang substance. Inangat niya ang kamay para mapatigil ang bibig ni Samantha. At least ako. Hindi kailangang ibaba ang iba para maramdaman ko may kwenta ako. May diin na sabi niya. At bago pa man makasagot ang babaeng yon, lumapit na si Ryle mismo, hawak ang cellphone. Mukhang kagagaling lang sa pakikipag-usap sa funeral director. Amelia, everything okay? Nagulantang si Samantha sa nakikita, kaya napangiti na lang siya. Yes, everything's fine. Tumingin si Ryle sa babae at umiling. Friend mo ba siya? I don't know this woman. Huh? Akala ko guest mo siya. Lumapit si Samantha at nagpakilala. I am Samantha from Rockwell, sir. We are here to offer our sincere condolences. Dating naging kasonsyo ng ama niyo ang kumpanya namin. For old time's sake, baka pwede niyo ulit i-consider yung pakikipag-partner sa amin. Napasa po si Ryle sa noo. Seriously? Ginagawa niyo to sa burol ng papa ko? How dare you? Agad na pinakalma ni Amelia ang lalaki, habang nagmamadali namang umalis si Samantha. Napailing na lang siya. Ano kaya nakain na nataisip na magandang mag-advertise ng business sa namatayan? Inaya niyang kumain si Ryle sa likod ng funeral home sa may garden doon na tahimik. Nagpaliwanag siya tungkol sa nangyari pati sa kanyang nakaraan. You don't owe anyone an explanation, you know? Nagkamali ka man nun. So what? Di mo naman yun inulit. Sabi ni Ryle. I know, pero minsan nakakahiya pa rin talagang pakinggan at alalahanin yun. Mabuti na lang at bulag ang dating employer mo. You know kung ako nasa kalagayan niya, I probably would have fallen for you too. Anong sabi mo? Napatawa si Amelia. I said what I said. Mahirap iwasan ang ganda mo. Takaw pansin. At hindi nakakasawa. Tahimik silang naglakad pabalik sa loob. Matapos kumain. Hindi binitiwan ni Ryle ang kamay niya. At nakita ng lahat ang kanilang matatamis na ngiti. It was official para sa mga nakakakita. Sila na nga. Lunes ng umaga. Maagang maaga si Amelia sa opisina. Bitbit niya ang kape ni Ryle kasama ang bagong printed copies ng updated quarterly forecast. Nakalagay sa brown folder na may post-it note na isang smiley face. Nakangiti siya habang papasok na executive floor. Motivated siyang magtrabaho lalo pat pinagsisilbihan niya ang taong mahal niya. Nanibago siya sa katahimikan ng buong office, pero nasisiguro niyang dahil ito sa pagpanaw ng dating CEO ng kumpanya. Saka lang siya nagising sa katotohanan noong may matanggap siyang email sa laptop. Isinend ito na isa sa mga kaibigan niya sa building. Binuksan niya ang link ng balita. Nakapaskil sa site ang kanyang katauhan, pati na ang kahihiyang nagawa niya dati. May litrato sila nung nasa funeral home, maging nung nasa ospital. Sinabihan din siya sa balita na baka sinadya niyang lapitan si Ryle kung kailan problemado ito para mapapayag to. Tinawag siyang serial CEO hooker. Sabi pa sa huling linya ng report, coincidence or calculated? Is this another love story or a scandal in disguise? Anong scandal ang tinutukoy nila? Naikuyom niya ang palad sa inis. Sino kaya nagpakalat ang balitang to? Talagang makakalbo niya nang wala sa oras. Reyes. Tawag ng boses ni Ryle mula sa opisina nito. Tahimik siyang pumasok at nakita ang galit nitong ekspresyon. You saw it. Yan lang. Kauupo ko lang sa mesa tas ganito na. I already spoke to the legal team. PR is drafting a statement para sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala. This is just a minor bump. Wait, we're giving a statement? Kung di tayo maglalabas ng pahayag, they'll keep twisting it. Agad siyang nagplano. Anong gagawin ko? Sabihin na lang natin na misinterpret ng media ang pictures. At wala naman talagang mali siya doon. Assistant ako, di ba? Eh di, ina-assistant kita doon. No more issue. Excuse me? Offended na sabi ni Ryle. Girlfriend kita. Mahirap pa aminin sa lahat yun.
Rahel, tinatawag nila ako ngayong serial CEO hooker. Alam mo ba kung anong pinsala ang matatamo ng reputasyon mo kapag umamin tayo sa lahat? Napatayo ang lalaki at lumapit sa kanya. Do you hear yourself, woman? Hanggang dito mo lang ba talaga kayang ilaban ng sitwasyon natin? I would have sued their asses. Pero kung gusto mo itago natin to? Naluluha na si Amelia kaya inabot niya ang braso nito. Ayoko lang madumihan ng pangalan mo. Dahil sa akin. Aminado akong kasalanan ko yun kung ba't ako tinatawag na ganyan pero hindi kita idadamay. The answer is simple, Amelia. Pakasalan mo lang ako. Nagulantang siya sa narinig. Ha? Ano ka mo? Marry me. You will have my protection. At di ka nila tatawagin basta-basta. At iinsultuhin pa. So Amelia, just in case hindi pa halata mahal na mahal kita. Let's do this together. Napasinghap si Amelia sa gitna ng panginginig. Mary? As in wedding? Yes. Hindi ko malma si Ryle. Bagkus sinalikan siya nito. Marry me, please. Okay. Napapikit na lamang siya sa labis na saya. Let's do this together. Let's do it. Sinabi man nila na magpapakasal agad, hindi naging madali ang lahat. Marami silang inasikaso. Para magkatuluyan, ang kanilang balak gawin. Inabot ng 1 taon bago na-stabilize ang lahat. Ang araw ay maliwanag pero malamig ang simoy ng hangin sa isang garden estate sa Tagaytay. Walang masyadong bisita dahil piling-pili ang mga makakadalo. Wala ring media maliban sa mga kulit na empleyadong picture ng picture sa buong venue. Walang press release, walang drone coverage o sikat na wedding stylist. Pero bawat detalye, gawa ng mga kamay ni Amelia. Mula sa floral arc, sa rustic table escape, hanggang sa written menu card na may quote sa ilalim. Real love isn't perfect, but it should stay loyal. Sa harap ng altar, nakatayo si Ryle, suot ang dark gray suit, neatly pressed, pero wala ni katiting ng pagiging cold nito noon. Kitang-kita sa mukha nito ang kapayapaan sa puso at isip sa araw na ito. Nakahawak si Ryle sa maliit na piraso ng papel na naglalaman ng sariling wedding vow na isinulat mismo. Kinakabahan ka? Tanong ng best man nito sabay tapik sa likod. Kanina pa, baka maiyak ako eh. At sa kabilang dulo ng aisle, dumating si Amelia suot ang simpleng off-shoulder gown na parang tinahimula sa ulap dahil sa pagiging fluffy. Tinatangay ng hangin ng kanyang belo, nagmistulang Diyos sa gitna ng mga bulaklak. Bawat hakbang niya may munting alaala na sumisilip. Yung unang araw niya sa opisina, yung akala niya mamamatay na siya nang ma-auction siya. Ang unang araw na makita niyang maging emosyonal si Ryle at hanggang sa maging ang kanilang unang araw bilang mag-live-in partner matapos pumanaw ang ama nito. Pagdating niya sa harap ng altar, hinawakan niya si Ryle. Inalalayan din siya nito sa pag-akyat. Nung magbasa na ng kanilang wedding vow, sinisinok-sinok na nagpupunas ng luha si Amelia. Hindi ako sigurado kung kailan kita minahal. Sabihin na lang natin na una kitang nagustuhan nung gabing pinili mo ko. Para kasi sa akin, napakalaking bagay ang magustuhan at mapili. Ibig sabihin nun, may nakita ka sa akin na hindi magawang tuklasin ng iba. Mahal na mahal kita. Kasi pinakita mo sa akin na mahalaga ako. Aalagaan kita. At pananagutan ko ang pangako magiging tapat habang buhay. Napatingin sa malayo ang lalaki. Kahit pa mga daliri nito sa kamay nanginginig din. Maya-maya tumugon ito. Akala ko dati, kailangan ko maging perpekto para mahalin na iba. Pero ikaw ang nagpamulat sa akin. Na akin ang pagmamahal na binigay mo. At ang pagmamahal, hindi pa tungkol sa imahe. Ito ay tungkol sa paninindigan sa desisyon. Kahit hindi ka sigurado, kahit natatakot ka. Ipinangako ko noon sa sarili ko, hinding-hindi na ako iibig sa isang tao magpapagulo sa mundo ko. Pero heto ako, nakatayo sa harap mo. At buong-buo kong tinatanggap lahat ng ikaw. Amelia, you were the prize I didn't know I was bidding for.
Niyakap sila ng mga kaibigan matapos ang seremonya. Walang fireworks pero may pasabog na upload sa internet ng kanilang sweet moments sa kasal. Lalo na nang halikan ni Ryle si Amelia sa harap ng lahat. Para bang nabura ang kahihiyang nakaraan na ikinakatakot niya noon. At para sa kauna-unahang pagkakataon, may picture sila na hindi stolen. Matatawag pa ba siyang CEO Hooker ngayon kung settled na siya at masaya sa binubuong pamilya? Haters will say, yes, pero ang tunay na may alam, masasabing kahit kailan, hindi magandang ipagdildilan ng isang mali habang buhay sa mukha ng isang tao. Lalo na kung nagbago na ito at may payapang buhay na. Grateful man si Amelia, hindi lahat ay papalari na gaya niya sa naganap na auction. Delikado ito at iligal. Matagal na ipinasara ang fundraising event na dinaluhan ni Ryle dati. Nung araw na nagbid ito para sa kanya, siya ring huling araw ng mga ito. Lalo na ang bumubuo sa peking fundraising event na yon. Makalipas ang ilang linggo, nagsara ito at pinaghahanap ng mga otoridad ang pasimuno ng gawain. At pagkalipas ng 2 taon, nasa kusina si Amelia, nakasuot ng apron. Si Ryle bagong gising lang, naka-boxers at may dalang 2 tasa ng kape. Wife, ayaw mo bang magpunta ng South Korea next month? Let's travel. Humarap si Amelia sa asawa at ngumiti. I think ready na ako magkaanak, Ryle. Totoo? Okay, then let's plan everything. Anito, nakangiti at yumakap sa kanya. Let's do this. Ang kwento ng pag-ibig ni na Amelia at Ryle hindi perpekto. Maraming gulo at agam-agam ang pumapasok sa kanilang isipan. Kung kaya ba nila magpatuloy? Pero ang pinakarason kung ba't nagmamatigas si Amelia ay ang commitment ni Ryle na walang sawang pinapakita sa kanya. Mahirap ang magmahal sa taong takot mag-open up dahil ayaw mahusgahan. Mahirap din mahalin ang gaya niya na may di kaaya-ayang ganap sa kanyang nakaraan. Pero pareho nilang nilawakan ang kanilang isip at pagmamahal nang hindi nanunumbat o nag-uungkat ng mga sugat sa nakalipas. Parte sa relasyon ng paglimot sa masasamang alaala para sa pag-usad nila. Hindi pwedeng ang isa panaylingon sa nakaraan, samantalang ang isa gustong mapabuti ang kasalukuyan. Ang istorya ni Amelia at Ryle, simbolo ng pagtanggap at pag-unawa sa pagitan ng 2 taong desididong magmahal at mahalin pabalik. Never expect your partner to be perfect, but lead them always towards the right path with you. The couple that lifts each other lasts forever. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Carmelita Mendoza, Lelani Tagamulila, Angelina Bondok, Sarah, Angie Navarrete, LV Candotol, Francisco Nablo, Liwayway Baredo Gabato, Edna Espinosa, Juliet Espinas, Janet Best, Hazel, Phoebe Magalon, Imelda Forteza, Berlilin, at Mavic Bautista. Maraming salamat po sa inyong lahat.